Ipinalagan agad yan ni Defense Secretary Gibo Chodoro. Yun nga po yung worry natin doon. So, yung Pilipinas, Mr. Chair, nagiging lunsaran na yan ng mga military exercise and practices ng iba't ibang mga bansa. So, dati US lang yan. So, meron tayong Japan, meron tayong Canada, meron tayong Australia. So, ano na lang ang tayo na lang talagang ginagawa na lang tayong military exercise. Hindi lang po. Eka lang. Kahit na ba tayo ay naghahanda. Naghahanda tayo sa threat na ginagawa, sa threat o na pinapakita sa atin ng China. Naghahanda tayo Natural na magkaroon tayo ng military exercises sa mga kaalyado nating bansa. Yun po ay kaya nga interoperability. Para alam ng mga sundalong Pinoy natin kung paano mag-aak o paano kikilos sakaling andyan na yung gera. Alam nilang makipagtulungan. Parang parang nagpa-practice sa basketball yung team kung paano gagalaw. O yung isa doon ay yung Pilipinas. Ganun po yun. Para alam kung paano tatalunin yung kalaban. Nandyan Anong gusto nitong Makabayan Black kapag nangyari niya, saka lamang hihingi ng tulong, saka lamang magpa-practice. Wala rin kuha ko naman yung pinupunto nila na parang delikado tayo'y nagagamit, ganon yung punto nila Pero gaya na sinabi ni Secretary Gibo Chodoro, kung hindi ako nagkakamali, hindi ito yung sakto, nandyan o wala yung mga kaalyado natin, ganyan ang gagawin ng China. And naniniwala ako doon. Ginagawa nga sa atin Ginagawa na sa atin ng China. Nakahanda na sila. Isipin nyo kung wala tayong mga kaalyadong bansa, ano ang ginawa ng China sa atin? Worse, diba? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Kung mapapansin ninyo mga utol, sa tuwing magbibigay ng statement o pahayag itong China ukol sa nangyayari dito sa South China Sea, palagian nilang sinisiraan o biniblame o itinuturo ang Amerika na siya naghahatid ng tensyon dito o yung nagpapalala ng tensyon di umano sa Indo-Pacific, ang pakikialam di umano ng Amerika. Yan ay mula sa China kasi isa to sa mga dahilan mga utol. Ayan nagulat ang China. Nakakatuwa talaga. Nagpapanik na. US missile launcher pinalibot sa China. Kikilabutan ka talaga. Mula to kay Mavs Castle, pakisubscribe siya. Ano nga ba tong US missile launcher na dinala o nilagay? Okay? Pinalibot daw di umano sa China. Yan ang ating alamin. Game na mga utol. Ito na nga ang katapusan ng China. Bukod kasi sa kinakatakutang missile na mayroon sa Batanes, balak rin ng US Army mag-deploy sa Japan ng ganitong klaseng mid-range missile. Ito na ang sitwasyon ng China ngayon. Pinapalibutan na ng pampasabog ang pintuan ng mga Chinese. Ang nakakapagtaka lang talaga, napakadami rin daw ang missile ng China, diba? Piniflex pa nga nila sa mga video. Tapos ngayon, duduwag-duwag na. Ang mas inaalala pa at kinakatakutan ng Chinese Foreign Ministry, lahat daw ng EDCA sites binabalak lagyan ng US Army ng gantong klaseng missile. Totoo yan mga utol. Kaya nga hindi na kailangan magtaka. Kaya nga dinagdagan pa yung mga EDCA sites dito sa atin, dito sa ating lugar, mga base militar na pwedeng puntahan o mag-deploy ng mga US troops at ng kanilang mga gamitan. At who knows, At alam natin, nilalabas naman sa media yung mga dinadala, mga equipment doon. At yun ay pinag-aaralan ng mga sundalo nating mga Pinoy. Okay? So lumalakas talaga ang depensa natin. Yan, sa mga bahagi na yan. Okay? Tuloy muna natin. Ito na talaga ang katapusan ng mga Chinese. Tapos kahapon nag-aangas-angas pa tong Chinese general. Tapos ngayon tila naging maamong pusa naman tong Chinese Foreign Ministry. 由于美国在菲律宾部署中岛，中方已多次表达明确的反对立场。美菲此举挑动地缘对抗，加剧地区的紧张局势，破坏地区的和平稳定，
已引起地区国家的高度警惕和关切。 Palagay nyo ba mga utol? Ito tanong ko, palagay nyo ba tama lamang na maglagay ng mga ganitong missile launcher ang US dito sa atin sa Pilipinas? Na siyang tindig ng balahibo nitong China. O kaya inaangal talaga nila yan, mga utol. Pero palagay nyo ba, kasi yung iba, kagaya ng Makabayan Black, 'di ba? Parang umaano sila na may punto sila ron na parang tayo naghahamon na ng gera eh. Kumbaga ganon. Pero sa inyo, anong opinion ninyo dito sa paglalagay ng US missile launcher sa mga base militar dito sa Pilipinas? Ako, kung ako ang tatanungin, sa akin mas payag ako kasi yung kahandaan, hindi naman natin ibibira sa China yan eh. Yung paghahanda lamang. Okay? Ang importante, handa tayo sa anumang aksyon o nagagawin nitong China laban sa atin. Eh kesa naman wala tayong mga ganyan, tapos bigla silang umatake, di anong laban natin. Okay? Pero yun eh talagang magdudulot. Okay? Nagdudulot na ng pagkaligalig dito sa China na para nagpo-provoke na nga rin tayo. Pero para sa akin, ito'y lamang, no? Equal reaction dun sa mga ginagawa nila. Mas tama lamang na ganito tayo mag-react sa kanilang ginagawa kasi inaagawan tayong teritoryo, naglalagay rin sila yung mga artificial island nila, halos military bases na. So, pinapalibutan na rin naman nila tayo. O mas tama na ganun ang mangyari. Sana nga lahat o buong lahat ng EDCA sites lagyan ng mga ganito. Ano sa palagay nyo? Mamaya titingnan natin yung report tungkol dito, yung article tungkol dito sa missile launcher na dinala dito sa Pilipinas. Okay? Paki-comment muna ang inyong opinion. Tuloy muna natin. 菲方应当清醒地认识到美方的真实目的，回应地区国家的共同关切，不要牺牲自身的安全利益，为美国火中取栗。按此前的公开承诺，尽快撤出中导系统。 Ang malaking problema ngayon ni Defense Secretary Gibo Chodoro, kailangan pang baguhin ang Mutual Defense Agreement bago makapasok ang mas madami pang armas pandigma ng Amerika. Pero hindi pa nga dumadating sa Pilipinas ang dagdag na mid-range missile. Pinipigilan na agad ito ng Makabayan Black. Ayun, mga yes, utol. Makabayan Black na naman. Di daw ba mas delikado ang Pilipinas pag mayroong ganyan? Di na rin makapangisda ng maayos ang ating mga kababayan. Nagpapasalamat pa nga yung iba dahil pag nandyan ang ating mga tropa, wala raw ang China Coast Guard at nakapangisda sila ng maayos. Tsaka mga utol, no? Nandyan o wala, ang United States of America ay ganun ang gagawin sa atin ng China. Kaya nga napipigilan itong mga plano nila dahil natatakot itong mga to dahil pag ginalaw nila tayo, ginalaw ng China ang Pilipinas, ay alam nila mapapalaban sila sa US. What more kapag itataboy natin ang US? Sa akin, mas payag ako na ready na tayo. Kesa naman magre-ready pa lang tayo kapag inatake na tayo. Saka pa lang tayo hihingi ng saklolo. Sa akin, mas okay na yan. Kaya nga umaangal yung mga yan, yung check one na yan. Yung Chinese government. Kaya yan umaangal sa mga ganitong galaw ng Pilipinas at ng US. Kasi napipigilan ang kanilang mga plano. 'Di ba? Natatakot sila lalo. Okay? And to check, ano masasabi nyo dyan? Paki-comment na lang. Ito check itong missile launcher. Ayan mga utol. US Army, mula to sa Naval News. US Army deploys new missile launcher to the Philippines. The US Army new mid-range capability Typhoon weapon system deploys to the first island chain for the first time. Okay? The US Army's new ground-based launcher capable of supporting Tomahawk cruise missiles and SM-6. Hindi ko na alam syempre kung ano yung mga yan. Ito alam ko helicopter, no? Appeared for the first time in the Indo-Pacific in a deployment to the northern Philippines for military drill. At who knows kung inalis na nila. At syempre, maganda na maraming dumating na ganyan. Kahit pa hindi atin. Basta naka-ready dito sa Pilipinas. Ano sa palagay nyo? Paki-comment na lang. Tuloy na muna natin to. Tapos tututulan na Makabayan Black.
Ipinalagan agad yan ni Defense Secretary Gibo Chodoro. Yun nga po yung worry natin doon. So, yung Pilipinas, Mr. Chair, nagiging lunsaran na yan ng mga military exercise and practices ng iba't ibang mga bansa. So, dati US lang yan. So, meron tayong Japan, meron tayong Canada, meron tayong Australia. So, ano na lang ang tayo na lang talagang ginagawa na lang tayong military exercise. Hindi lang po Eka lang. Kahit na ba tayo ay naghahanda. Naghahanda tayo sa threat na ginagawa, sa threat o na pinapakita sa atin ng China. Naghahanda tayo Natural na magkaroon tayo ng military exercises sa mga kaalyado nating bansa. Yun po ay kaya nga interoperability. Para alam ng mga sundalong Pinoy natin kung paano mag-aak o paano kikilos sakaling andyan na yung gera. Alam nilang makipagtulungan. Parang parang nagpa-practice sa basketball yung team kung paano gagalaw. O yung isa doon ay yung Pilipinas. Ganun po yun. Para alam kung paano tatalunin yung kalaban. Nandyan Anong gusto nitong Makabayan Black kapag nangyari niya, saka lamang hihingi ng tulong, saka lamang magpa-practice. Wala rin kuha ko naman yung pinupunto nila na parang delikado tayo'y nagagamit, ganon yung punto nila Pero gaya na sinabi ni Secretary Gibo Chodoro, kung hindi ako nagkakamali, hindi ito yung sakto, nandyan o wala yung mga kaalyado natin, ganyan ang gagawin ng China. And naniniwala ako doon. Ginagawa nga sa atin Ginagawa na sa atin ng China. Nakahanda na sila. Isipin nyo kung wala tayong mga kaalyadong bansa, ano ang ginawa ng China sa atin? Worse, diba? Paki-comment ninyong opinion. Pakinggan muna, Sir Gibo. Pilipinas ang site sa ASEAN ng multilateral exercises. Indonesia, exercise Garuda, ginagampanan po ngayon. Thailand, ang COP Thunder, nandyan po. Hindi lang Pilipinas, Singapore, nandyan din po, multilateral exercises. Vietnam, nandyan din po. Australia, nag-participate din po ngayon. Japan, South Korea, lahat po nag-e-eksersisyo. Lahat ng bansa, hindi lang po tayo. Walang koneksyon ang fisher folk natin sa ang pagharang ng China sa fisher folk natin sa mga exercises. Ito po ay sariling gawa ng unilateral at illegal na activities ng China. Sa madalit sabi, hindi lamang tayo ang nagdadaos ng mga multilateral exercises. Yung kabilang yung mga bansang binanggit niya. Sa mga lugar, sa mga bansa din nila gumagawa rin sila ng multilateral exercises sa mga like-minded na bansa, sa mga alyado. Okay? At yon ay bilang tugon sa ginagawa nga ng China. Napakalinaw po niyan. At pag tayo po ay bibigay dito, we are appeasing them and not negotiating with China. Paano lalakas ang depensa ng bansa kung tutol agad? Magpasakop na lang kaya tayo sa China. Ano sa tingin nyo ang dahilan bakit tutol ang ibang Pilipino sa mga gantong klaseng depensa? Ano kaya ang dahilan bakit tumututol ang mga Bayan Black? Pa-comment na lang mga utol, baka meron kayong pero yung isang banda, yung isang punto nila, kuha ko. Pero hindi na yung tama para sa ngayon Kasi may iba na yung sitwasyon, kumbaga. Kailangan na natin maghanda. No? Yun lang yun. Kailangan natin ng mga kaalyado natin bansa. Kailangan natin magpalakas. Okay? So sana yung mga Pinoy, wag na kayong maniniwala. Kailangan po nating magpalakas. Dahil inaagawan po tayo ng teritoryo and who knows anong kasunod na hakbang na gagawin ng China. Okay mga utol, pa-comment ang inyong opinion. Maraming salamat sa iyo, Malbs Castle. Napakaganda nitong topic na to. Muli ako si Target Achilles on behalf of the Red South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.